Kabanata 2271. Kadalasan, nambobola ka nila dahil gusto nilang masanay ka o bigyan ka ng maling pakiramdam ng seguridad bago kanila ibinaba. Alam ito ni Thomas, kaya hindi siya natuwa. Itinawin niya ang kanyang kamay bago siya nagtanong, "Peter, anong uri ng bitag ang ginagawa mo sa oras na ito?" Umalaklak si Peter. "Nako, Mr. Mayo, ano ang sinasabi mo? Malaki ang kinita ng business alliance namin, kaya't idinaraos namin ang piging na ito para ipagdiwang ito. Ikaw ang presidente, kaya malinaw na kailangan naming bigyan ka ng pagkakataon na pangunahing upuan. Maganda ba ang nangyari?" "Oo naman. Halika, Mr. Mayo, lumapit ka." Habang sinusuyo siya ni Peter at ng iba pa, sinundan sila ni Thomas sa isang resting lounge. Medyo malaki ang kwarto, mukhang napakaluwag at maliwanag. Ngunit isang bagay tungkol dito ay kakaiba, maraming armas sa kwarto. May mga kutsilyo, baril, baton, at pamalo. Mukhang malungkot si Thomas. Ano ang ibig sabihin nito? Agad namang nagpaliwanag si Peter, "Hey, Mr. Mayo, please don't misunderstood. These are just decorations. Ang paglalagay dito ay nagiging maganda at marangal ang kwarto. Halika, Mr. Mayo, mangyaring umupo." Umupo si Thomas sa isang malaking sopa na espesyal na inihanda para sa kanya. Ito ay malambot, komportable, at napaka-relax. Sabi ni Peter, malapit na ang pagkain. "Mr. Mayo, please relax here for a moment. When the food is ready, I'll come over and inform you." Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang umalis, naiwan ng ilang babaeng service attendant para pagsilbihan si Thomas sa silid. "Mr. Mayo, please have some tea." Si Thomas ay walang anumang damdamin para sa mga babaeng mukhang napakarilag at mapang-akit. Itinulak niya ang tasa ng tsaa na iniabot sa kanya. "Kailangan ko ng walang laman ng tiyan para kumain para hindi ako umiinom ng tsaa." "Hey, Mr. Mayo, nahihiya ka ba at nahihiya sa pag-inom ng aming tsaa?" Isang babaeng service attendant ang buong tapang na lumipat sa mga bisig ni Thomas habang siya ay hinihingal sa isang mapang-akit na paraan. "Mr. Mayo, please drink some? Okay. Mabisa sana iyon para sa karamihan ng mga lalaki. Gayunpaman, minamaliit nila ang paghahangad ni Thomas. Umalis ka." Walang pakialam si Thomas sa kanya. Hinawakan niya ang balikat ng babae at agad na tinulak ito ng halos 5 metro ang layo. Ang service attendant ay nasuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa habang ang tsaa ay tumalsik sa buong sahig. Mukhang medyo galit ang babaeng service attendant. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Thomas at malamig na sinabi, "Huwag mo akong asarin. Lumabas na kayong lahat." Hindi epektibo ang taktika ng pag-akit kay Thomas sa mga babae. Sa sandaling iyon, muling binuksan ni Lord Vadestas ang pinto ng silid, dinala ang kanyang mga tao sa silid at nagsalita ng malakas. "Thomas Mayo, anong ugali meron ka? Paano mo makikitungo ng ganyan ang mga babae?" Tinitigan ni Thomas si Lord Vadestas, nakakalakad lang, at sinabing, "Alam kong palihim kang naglalaro ng dirty trick. Itigil mo na ang paggamit ng mga hindi etikal na pandaraya. Anong pakulo ang balak mong laruin ngayon? Bilasan mo ipakita mo sa akin." "Okay, hindi na ako makikipaglaro sa'yo." Itinuro ni Lord Vadestas si Thomas at sinabing, "Ngayon, kukunin ko ang iyong ulo dito." "Ang aking ulo? Ikaw?" Tumawa si Lord Vadestas. "Thomas, huwag kang masyadong mayabang. Kailangan mong malaman na palaging may mas hihigit sa iyo. Outstanding ka sa martial arts, pero may mas magaling sa iyo." Kabanata 2272. Bagamat makapangyarihan na si Thomas, hindi niya naisip na siya ay hindi matatalo. Laging may mas malakas kaysa sa kanya. Mayroong palaging mga tao na mas mahusay. Kaya naman, curious si Thomas kung gaano kalakas ang katulong ni Lord Vadestas dahil nang ahas si Lord Vadestas na humarap sa kanya ng personal. "Anong klaseng eksperto ang inimbitahan mo? Ilabas mo siya," sabi ni Thomas. Hindi ito minadali ni Lord Vadestas. Inaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, "Thomas, maaaring hindi mo alam ito, ngunit may malaking nangyari sa mundo ng martial arts kaninang umaga." Dahil doon ay nanginig ang puso ni Thomas at may kakaiba siyang naramdaman. Patuloy na sinabi ni Lord Vadestas, natalo ang isang napakalakas na dayuhan sa Octopole Arena kaninang umaga pagkatapos niyang matagumpay na hamanin ang maraming martial arts centers. Napaka-awkward nito.
Natigilan si Thomas habang nakatitig kay Lord Vedastos. Hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Lord Vedastos. Thomas, alam mo ba kung gaano kagaling ang galing sa Octopole? Sasabihin ko sa iyo, ang taong inimbitahan ko ngayon ay ang numero 1 eksperto mula sa Octopole Arena. Siya ang pambansang bayani na tumalo sa dayuhan. Kendrick Bardo. Pagkasabi niya noon ay medyo natulala si Thomas, pakiramdam niya ay hindi niya kayang makipagsabayan kay Lord Vedastos. Ano ba ang nangyayari? Kung hindi nagkakamali si Thomas, dapat si Jones ang dayuhan, di ba? Gayunpaman, hindi ba natalo si Jones ni Thomas? Kailan siya natalo ni Kendrick? Pambansang bayani. Anong klaseng nangyayari? Habang hindi naiintindihan ni Thomas ang nangyayari, isang figure ang lumabas mula sa likuran ni Lord Vedastos. Ito ay walang iba kundi ang numero 1 eksperto ng Octopole Arena, si Kendrick. Itinuro ni Lord Vedastos si Thomas at sinabing, Master Bardo, ang taong ito ay ilang beses na lumaban sa akin at gumawa ng maraming masamang bagay. Mangyaring tulungan akong ilabas ang aking kawalang kasiyahan at ibagsak ang hamak na ito. Habang naglalakad palabas si Kendrick, sinabi niya, huwag kang mag-alala, Lord Vedastos. Walang magiging problema kung ipaubaya mo ito sa akin. Gusto kong makita kung sinong mangmang na rascal ang maglalakas loob. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla siyang natigilan. Hindi niya naituloy ang pagsasalita. Parang may lumang DVD na na-stock sa player at ang mga character sa screen ay biglang tumigil nang hindi gumagalaw. Maaaring isipin ng mga taong walang kaalam-alam na may pinindot ang stop button. Natuwa si Lord Vedastos, ngunit nang makita niya ang sitwasyon, hindi niya namamalayan na nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. May huminto lang ba sa oras? Tumingin siya sa paligid. Teka, normal lang ang lahat, pero bakit tumigil si Kendrick? Master Bardo. Sumigaw si Lord Vedastos at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang mga paa ni Kendrick. Laking gulat niya na hindi siya makagalaw, parang isang taong may acrophobia na nakatayo sa isang gusali na may taas na 50 metro. Lumunok siya bago niya ginamit ang buong lakas para umikot at nagtanong, Lord Vedastos, ang taong gusto mong harapin ko ay... Siya. Matigas na tumango si Lord Vedastos. Oo, ito ay Thomas Mayo. Natigilan si Kendrick. Tumingin siya kay Lord Vedastos bago niya sinulyapan si Thomas. Gusto niyang mamatay. Sa sandaling iyon, naunawaan na ni Thomas ang buong pangyayari. Malamang na kinuha ni Kendrick ang kredito para sa pagkatalo ni Jones at naisip na walang makakaalam ng katotohanan. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagkataon lamang. Ang taong gusto ni Lord Vedastos na harapin ni Kendrick ay si Thomas. Paano niya ito maipapaliwanag? Gustong magpakamatay ni Kendrick. Hindi na siya makapaghintay na ibaon ang sarili sa ilalim ng lupa. Nang makita ni Thomas kung gaano kakaba at takot si Kendrick, hindi siya nakaramdam ng galit. Sa kabaligtaran, nakita niya itong medyo masayang maingay. Nilikha ba ni Lord Vedastos ang sitwasyong ito para lang patawanin si Thomas? Kabanata 2273. Bahagyang ngumiti si Thomas kay Kendrick at sinabing, Hello, Master Bardo. Hindi alam ni Kendrick kung dapat ba siyang sumagot. Nakaramdam siya ng kilabot at nagtaka kung bakit kailangan niyang magyabang. Kahit na ito ay para sa kahon ng mga bar ng ginto, dapat niyang tanungin ang mga ito kung sino ang dapat niyang harapin, hindi ba? Siya ay nabulag ng pera dahil hindi niya makita ang mga bagay ng malinaw. Ngayon, siya ang impostor, ay nakatagpo si Thomas, ang tunay na Panginoon. Paano niya nababalot ang mga bagay-bagay? Ang kakaibang kapaligiran sa silid ay nagbigay din ng masamang pakiramdam kay Lord Vedastos. Bakit? Kilala mo ba si Thomas? Sabi niya kay Kendrick. Inakala ni Lord Vedastos na magkakilala sina Thomas at Kendrick kaya nabigla si Kendrick at nahirapang lumaban. Si Kendrick ay nasa isang napaka-awkward na lugar. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Lord Vedastos at sila ay nasa isang pagkapatas. Sa huli, si Thomas ay nagkaroon ng goosebump sa buong katawan. Ikinawin niya ang kanyang kamay bilang pagpapalis at sinabi kay Lord Vedastos, Lord Vedastos, si Master Kendrick Bardo ba ang ekspertong inimbitahan mo? Naguguluhan si Lord Vedastos habang tumatango. Oo at, sinabi ni Thomas, ang martial arts ni Master Bardo ay mahusay, ngunit sa palagay ko ay hindi ka nag-imbestiga. Ano ito? Ang nakatalo sa dayuhan sa arena kaninang umaga ay hindi si Master Bardo. Ano? Natigilan si Lord Vedastos.
Nag-hire ba siya ng sinungaling? Kinakabahan niyang tanong, Kendrick Bardo. Natalo mo ba ang dayuhan? Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Kendrick at sumagot, hindi ako. Ano ito? Are you trying to make a fool out of me? Hindi. Kung Vedestas, tinanong mo lang ako kung pumunta ako sa arena at nakipag-away sa dayuhan. Pumunta nga ako sa arena, ngunit mabilis akong natalo ng dayuhan. Kaya pala blockhead siya. Sa kasamaang palad, si Lord Vedestas ay naging magalang sa kanya. Basura. Pilit na sigaw ni Lord Vedestas. Sino ang nakatalo sa dayuhan? Halika at hanapin mo siya. Handa akong magbayad kahit magkano ang halaga nito. Bago pa makasagot si Kendrick, mahinang ngumiti si Thomas at sinabing, most of the time, being rich doesn't mean you can control everything. Lord Vedestas, kahit gaano kalaki ang ibigay mo, hindi kanya tutulungan. Tumawa si Lord Vedestas. May sasabihin ka ba dyan? Siyempre. Bakit? Kilala mo ba ang ekspertong nakatalo sa dayuhan? Well, parang kilala ko siya. Sa tingin mo kilala mo siya. It's either yes or no. Stop lying. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Thomas at sinabing, sige, walang kabuluhan ang ipagpatuloy ang pakikipagtalo. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ang nakatalo sa dayuhan ay walang iba kundi ako, Thomas Mayo. Ha! Matapos marinig iyon ni Lord Vedestas, naging baluktot ang kanyang ekspresyon. Siya ay dinaig sa pagkabalisa at kalungkutan. Tinulyapan niya si Thomas bago siya tumingin kay Kendrick, pakiramdam niya ay nainsulto ang katalinuhan niya. Kendrick Bardo. Yeah, yes. Tell me, nagsasabi ba siya ng totoo? Kabanata 2274. Patuloy na tumango si Kendrick at sinabing, oo, walang iba kundi si Thomas ang tumalo sa dayuhan kaninang umaga. Kaya, Lord Vedestas, hindi ko talaga kaya ang trabahong ito dahil hindi ko siya matatalo. Halos himatayan si Lord Vedestas matapos itong marinig. Ano ito? Akala niya ba biro ito? Basura. Basura. Sampain si Lord Vedestas. Hindi pa siya nakatagpo ng ganitong kaiyahiyang sitwasyon sa kanyang buhay. Mapagpanggap pa nga niyang niyaya si Thomas na pumunta at sinabing tuturuan niya ito ng leksyon pero si Kendrick pala ay isang manloloko. Talagang nilinlang ni Kendrick si Lord Vedestas sa pagkakataong ito. Hindi na ito usapin ng pera o reputasyon. Nadama ni Lord Vedestas na malamang na nawala siya ng ilang mga tornilyo sa kanyang sariling ulo nang humingi siya ng tulong kay Kendrick. Ikaw. Galit na galit si Lord Vedestas na hindi man lang niya natapos ang kanyang pangungusap. Itinuro niya si Thomas at hinihiling na sana ay makasakay siya para bugbugin siya. Lahat, halika. Pagkatapos magbigay ng utos, maraming bodyguard na inayos niya ng maaga, ang sumugod. Bawat isa sa kanila ay may hawak na punyal. Ito ay isang piling puwersa na inihanda ni Lord Vedestas para sa mga emerhensya. Nag-aalala siya na hindi matatalo ni Kendrick si Thomas ng mag-isa, kaya naghanda siya ng mga karagdagang katulong ng maaga. Sinong mag-aakala na hindi lang nagawang talunin ni Kendrick si Thomas, kundi isa rin siyang manloloko. Tinuro ni Lord Vedestas sina Thomas at Kendrick. Tinabi niya, patayin ang dalawang bastard na ito. At aipakin mo sila sa mga piting kapag tapos ka na. Nagpanik si Kendrick. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay. Huwag po, Kong Vedestas, paano mo ako tretuhin ng ganito? Kakampi mo ako. Ako ang iyong katulong. Tumahimik ka basura. Galit na sinabi ni Lord Vedestas, putulin mo ang dila ng sinungaling na ito. Ayoko nang makarinig pa ng mga salita mula sa kanya. Nilasan mo. Nagalit talaga si Lord Vedestas at talagang naiinis siya kay Kendrick. Siya ang may-ari ng isang malaking negosyo at nagkaroon ng maraming taon ng karanasan sa ilalim ng kanyang sinturon, ngunit talagang pinaglaruan siya ng isang sinungaling. Kung ito ay kakalat, si Lord Vedestas ay hindi makakahanap ng lugar na mapagtataguan sa kahihiyan. Patayin sila. Patayin sila. Isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod upang patayin sina Thomas at Kendrick. Nagmamakaawa pa rin si Kendrick. Pinisil ni Thomas ang kanyang balikat at nakangiting sinabi, Mr. Bardo, ano ang silbi ng paghingi ng awa sa isang masamang kontrabida? Sa tingin mo ba ililigtas niya ang iyong buhay? Huwag kang maging walang muwang. Ang tanging paraan mo ngayon ay labanan sila kasama ko. Sa puntong ito, kinailangan ni Kendrick na makipagsanib puwersa kay Thomas kahit na ayaw niya. Buntong hininga.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya nang hihinayang sa ginawa niyang walang ingat para sa pera. Maging ang buhay niya ay nasa panganib ngayon. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Bus. Isang dagger ang dumiretso sa ulo ni Kendrick. Mabilis na kumilos si Thomas at hinampas sa tabi ang punyal. Pagkatapos, sinuntok niya ang kalaban, pinalipad siya ng 5 metro ang layo. Mr. Bardo, kung napaka-absent-minded mo, titigil na ako sa pagprotekta sa iyo. Please, huwag. Mr. Mayo, gagawin ko ang sinasabi mo. Sige, umanap ka ng madaling gamiting sandata at labanan mo sila. Ang buong silid ay puno ng mga espada, baril, at pamalo, walang kakulangan sa mga armas. Kamulong si Kendrick sa dingding at ibinaba ang isang machete na nakasabit sa dingding. Gusto mo akong patayin? Na, papatayin kita. Tumugod si Kendrick bitbit ang machete at nakipaglaban sa mga kalaban. Nilabanan nina Thomas at Kendrick ang mahigit 20 malalakas na mandirigma, ngunit hindi man lang sila nakipaglaban. Ang pangunahing dahilan ay si Thomas ay masyadong malakas. Ang lakas ng mga taong ito ay hindi sapat para saktan si Thomas kahit kaunti. As for Kendrick, he was of worse, may mga sugat sa buong katawan. Bagaman hindi sila nakamamatay, sila ay napakasakit. Ito ang halagang ibinayad niya sa kanyang kasakiman. Lumipas ang oras at unti-unting hindi na nakatiis ang mga masasamang iyon. Isa-isang ibinagsak sila ni Thomas sa sahig. Pinagmasdan ni Lord Vadestas ang eksena sa kanyang harapan at lalo siyang nabalisa. Nako, matatalo sila. Kabanata 2275. Sa kakayahan ni Thomas, hindi siya kayang talunin ng mga masasamang ito. Madali niyang natalo ang mga ito tulad ng paghiwa niya ng melon sa kusina. Bagamat si Kendrick ay natatakpan din ng mga pinsala, walang mga nakamamatay na pinsala, kaya hindi siya mamamatay sa lalong madaling panahon. Ang huling resulta ay si Thomas ay hindi nasaktan, at si Kendrick ay nagduso lamang ng maraming menor de edad na pinsala. Ang ganitong resulta ay hindi ang nais ni Lord Vadestas. Hindi komportable si Lord Vadestas nang makita ang mga tulisan na nakahandusay sa sahig. Bagaman naisip niyang mabaygo, hindi niya naisip na mabibigo sa ganitong paraan. Sa kanyang imahinasyon, posibleng mabaygo ito, ngunit ito ay pagkatapos din ng matinding away ni Kendrick at Thomas. Magkakaroon ng Pyrrhic victory si Thomas sa halip na tumayo doon ng hindi nasaktan. Isa lamang itong kahihiyan kay Lord Vadestas. Sa sobrang galit niya ay nakatayo siya doon na naghahabol ng hininga. Ang pangyayari ngayon ay nagturo sa kanya na hindi siya dapat basta-basta magtiwala sa isang charlatan tulad ni Kendrick sa hinaharap. Sakto namang may lumabas na grupo ng mga tao. Mga security guard ng hotel iyon. Ang taong namunguna ay si Trayton Bost, ang taong namamahala sa hotel. Ano ang nangyayari? Dinala ni Trayton ang mga tao sa eksena. Narinig niya ang kaguluhan, kaya lalo siyang lumapit para tingnan ito. Sa katunayan, nakakuha na siya ng pahiwatig mula kay Lord Vadestas na magkakaroon ng matinding laban ngayon. Gusto ni Lord Vadestas na turuan ng leksyon ng isang tao, kaya't mapagpanggap na lumapit si Trayton upang tingnan. Hindi talaga ito para sa kaligtasan ng hotel. Ang ikinahihiya niya ay nalaman niyang si Thomas, na dapat ay tinuruan ng leksyon, ay nakatayo roon na hindi nasaktan, ngunit ang mga nasasakupan ni Lord Vadestas ay nakahandusay sa buong sahig. Ito. Sino ang nagtuturo kung sino ang isang aralin? Sumulyap si Trayton kay Lord Vadestas at inisip ang sarili. Nagkamali ba ako? Nagalit si Lord Vadestas at walang pakialam sa pakikipagpalitan ng impormasyon kay Trayton. Hindi ito mahalaga. Tumingin si Trayton kina Lord Vadestas at Thomas. Alam niya kung ano ang nangyayari sa pamamagitan ng pagtingin sa mga reaksyon sa mga mukha ng dalawa. Kaya, itinaas ni Trayton ang kanyang ulo at kusa na nagtanong, ano ang nangyayari dito? Nagmamadaling sinabi ni Kendrick, nagpadala si Lord Vadestas ng mga tao para patayin kami. Mr. Bost, bilasan mo at tumawag ng pulis para arestuhin siya. Oh. Tumawa si Trayton at sinabing, ibig mong sabihin, nag-aaway kayo dito. Lumalaban. Sumigaw si Kendrick, isang away. Nagpadala si Lord Vadestas ng mga tao para patayin kami at nakaligtas kami sa desperadong paglaban. Mr. Bost, narinig mo ba ito ng malinaw? Umisi si Trayton. Si Lord Vadestas ay nagpadala ng mga tao upang patayin ka, ngunit ang lahat ng kanyang mga tao ay nakahandusay sa sahig na may malubhang pinsala at kayong dalawa ay nakatayo ng hindi nasaktan.
Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyong kalokohan? Natigilan si Kendrick sa sinabi niya. Pagkatapos, tumingin si Trayton kay Lord Vadestas at nagtanong, Lord Vadestas, ang dalawang taong ito ay nagdudulot ng kaguluhan dito, kaya ang iyong mga nasasakupan ay naging mabait at hinikayat sila. Gayunpaman, hindi sila nakinig sa payo at nakipaglaban sa iyong mga nasasakupan na nagresulta sa kawalan mo. Nagbago ang tingin ni Lord Vadestas. Tumango siya at sinabing, oo, ito ay eksaktong ganito. Mr. Boast, mangyaring bigyan ako ng hustisya. Nabigyan ba siya ng hustisya? Muntik nang masuka si Kendrick. Pinaluktot niya ang katotohanan at kumilos na parang biktima. Sigaw ni Kendrick, Trayton Boast, stop talking nonsense. Umiti si Trayton. Are you anxious? See, I'm right, right. Kung hindi, bakit ka nababalisa? Kabanata 2276. Natahimik si Kendrick nang makitang walang kahihiyan ang kinikilos ni Trayton. Sa paghusga sa ugali ni Trayton, alam ni Thomas kung anong uri siya ng tao. Hindi na kailangang makisali sa isang hindi kinakailangang argumento sa gayong tao. Alam ni Trayton ang totoo. Kaya lang, matatag siyang tumayo sa panig ni Lord Vadestas, kaya't sadyang binaluktot niya ang katotohanan. Hindi nila magising ang isang taong nagpapanggap na tulog. Gusto pang ipagtanggol ni Kendrick ang kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Thomas. Hindi na kailangan iyon. Sinabi ni Thomas kay Trayton, ano ang gusto mong gawin kung gayon? Ang gusto kong gawin. Tumawa si Trayton at sinabing, nakipag-away kayo rito at nagdulot ng malaking pagkalugi sa aming hotel. Una sa lahat, kailangan ninyong bayaran ang mga pagkalugi. Pangalawa, ang dami mong nasaktan, imposibleng umiwas ka sa responsibilidad. Kinawayan ni Trayton ang kanyang kamay at agad na tumayo ang mahigit 100 security guard. Thomas, Kendrick, wala kang pupuntahan. Bilang kabayaran para kay Lord Vadestas, kailangan mong gumawa ng mahirap na trabaho sa hotel sa loob ng ilang araw. To sum up, kailangan mo munang bayaran ang hotel para sa mga pagkalugi. Pagkatapos, kailangan mong gumawa ng mahirap na trabaho dito bilang kabayaran para kay Lord Vadestas. Tinatansya ko na ang pagkawala ng hotel ay humigit kumulang 30 milyong dolyar. At ikaw ay limitado sa bayaran ng kabayaran sa loob ng isang araw, kung hindi, hindi ka pinapayagang umalis dito sa buong buhay mo. Ano ito? Hindi lang kailangan nilang magbayad ng malaking kabayaran na 30 milyong dolyar sa hotel ng mag-isa, ngunit kailangan din nilang manatili at magtrabaho bilang mga manggagawa bilang parusa. Malamig na tanong ni Thomas, Trayton, anong karapatan mong patuloyin kami? Kahit paparusahan tayo, pulis ang may huling say. Bakit may karapatan kang gumawa ng personal order dito? Natuwa si Trayton. I'm sorry, but in this hotel, I'm the god. I have the final say for everything. Medyo mayabang siya. Inilagay niya ang kanyang sarili sa itaas ng pulisya at batas. Baliw ang ganyang tao. Tanong ni Thomas, paano kung hindi ko bayaran o tanggapin ang parusa? Oh, bumagsak ang nagyayelong tingin ni Trayton kay Thomas. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inilabas ng dosenang mga security guard ang kanilang mga baril. Mahigit 100 nagyayelong muzzles ang nakatutok kay Thomas. Umisi siya. Thomas, maaari kang lumaban ng mahusay, ngunit kahit gaano ka kahusay, maaari ka bang maging mas mabilis kaysa sa isang baril? Mababaril ka sa pulot-pukyutan bracket sa isang iglap kung 12 ng mga baril ang sabay-sabay na barilin sa iyo. Nang makita ang mga nagyayelong muzzles na iyon, natigilan si Kendrick. Lumuhad siya ng malumanay, napayuko, at sinabing, Mr. Boast, patawarin mo ako. Tatanggapin ko ang parusa at gagawin ko ang sinasabi mo. Please don't kill me. At saka, hindi kami magkampi ni Thomas. Kami ay dalawang magkaibang individual. Sa katunayan, tinutulungan ko si Lord Vadestas na harapin siya. Ang bilis ng pagtataksil ng bakod na ito. Siyempre, hindi inaasahan ni Thomas na ang bakod na ito ay nakatayo sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Tumingin si Trayton kay Lord Vadestas. Galit na galit si Lord Vadestas at sinabi, hindi ko alam ang basurang ito. Tuluyan na siyang sumuko kay Kendrick. Ayaw na ni Lord Vadestas na makasama ang sinungaling na ito. Tumango si Trayton at sinabi kay Kendrick, your words are not entirely true, kaya mahirap paniwalaan. What about this? Tinuro ni Trayton ang machete sa kamay ni Kendrick at sinabing, maniniwala ako sa iyo kung putulin mo ang isang kamay ni Thomas.
Kabanata 2277. Malinaw ang kahulugan ni Trajan. Bagamat nagkamali, si Kendrick, maaari pa rin siyang mailigtas. Hanggat pinutol ni Kendrick ang kamay ni Thomas, maituturing siyang gumaganti sa kanyang pagkakamali. Hindi niya kailangang parusahan ng masyadong malupit, sapat na ang kaunting parusa. At saka, kung puputulan ni Kendrick ang kamay ni Thomas, mas magaan ang pakiramdam ni Lord Vedastas. Si Trajan ay lubos na nalulugod sa mga tao. Pinigay niya si Kendrick at hindi na gaanong hindi komportable si Lord Vedastas. Pinapatay nito ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Si Thomas naman, tiyak na papatayin niya ito. Ano sa tingin mo? Payag ka ba? Tinitigan ni Trajan si Kendrick at nagtanong. Huminga ng malalim si Kendrick at tumingin kay Thomas. Gusto niyang putulin ang kamay ni Thomas, ngunit hindi siya naglakas loob. Ito ay dahil nakita niya ang lakas ni Thomas. Walang katumbas sa kanya ang husay ni Kendrick. Kung lalaban si Thomas, papatayin agad si Kendrick. Ano ang dapat niyang gawin? Napalunok si Kendrick. After weigh the pros and cons, he said, Mr. Mayo, I'm really sorry, but it's better to let one person die instead of two, right? If you die, I will survive. Sana maging mabuting tao ka. At tulungan mo ako. Kasabay nito, ang 12 ng mga nagyayelong baril ay nakatutok lahat kay Thomas. Hanggat nang ahas si Tomnos na gumawa ng anumang hakbang, babarilan nila siya hanggang sa mamatay sa lugar ng walang pag-aalinlangan. Si Thomas ay mayroon lamang dalawang pagpipilian sa ngayon. Ang una ay pagbabarilin hanggang mamatay sa mismong lugar at ang pangalawa ay pahirapan hanggang kamatayan ng hakbang-hakbang ni Trajan. Parehong hahantong sa parehong pagtatapos. Sa mga mata ni Trajan, walang pinagkaiba si Thomas sa isang patay na tao. Mula nang pumasok si Thomas sa hotel, ang kanyang pangalan ay namarkahan na sa aklat ng buhay at kamatayan. Naghihintay na lang siyang patayin. Huminga ng malalim si Kendrick at hinawakan ng mahigpit ang machete. Mr. Mayo, pasensya na. Dahan-dahan siyang lumapit kay Thomas. Kahit hindi kumikibo o umimik si Thomas, kinakabahan pa rin si Kendrick na nanginginig ang mga kamay. Natatakot siya na pipiliin ni Thomas na mamatay kasama niya. Pawis na pawis ang mga palad ni Kendrick. Hindi niya talaga alam kung ano ang mangyayari sa huli. Maya-maya pa'y may biglang tumunog. Tumigil ka. Natigilan ang lahat. Ano ang nangyayari? Mayroon bang sino man sa hotel na naglakas loob na magsalita ng mayabang? Ang hotel na ito ay talagang isang walang prinsipyong hotel at si Trajan ang pinakaiginagalang na tao. Kahit sino pa ang dumating, dapat nilang sundin si Trajan. Kahit sino man iyon, dapat silang maging masunurin. Sino itong matapang at nang ahas na sumigaw ng salitang, "Stop," sa teritoryo ni Trajan? Lumingon si Trajan at tumingin sa pinto, sinong bastard ang sumisigaw dito? Bago pa man siya matapos magsalita ay may nakita siyang lalaki na sumulpat sa pintuan, kasunod ang isang malaking grupo ng mga pulis na may mga baril. Nagmamadali silang pumasok at pinalibutan ang eksena. Ang dumating ay walang iba kundi si Eric, ang punong distrito. This time, si Trajan naman ang natulala. May isang matandang kasabihan. Hindi dapat lumaban ng mga gangster sa aktwal na awtoridad. Kabanata 2278. Gaano ka man kalakas at gaano kalaki ang iyong personal na hukbo, hindi ka dapat lumaban sa awtoridad. Gaano man kalakas si Trajan o gaano kawalang prinsipyo ang hotel, wala itong halaga kay Eric. Sa harap ng napakaraming mga pulis na may mga baril, ang kanyang mga pangit na baril ay hindi dapat banggitin. Kung talagang lumaban sila, papatayin sila agad. Napalunok si Trajan. Pilit niyang ngumiti at sinabing, "Oh my, it's Mr. Wood. What brought you here? Someone, dalhin mo si Mr. Wood sa kwarto para makapagpahinga siya." Swish! Swish! Bago pa man makalapit ang mga nasasakupan ni Trajan, nakatutok ang mga baril na iyon sa ulo ni Trajan. Sa sobrang takot niya ay hindi siya naglakas loob na gumalaw. "No thanks," marahas na sabi ni Eric. Trajan boast, "You sure are bold. How dare you set up a private court and call yourself a god? Do you really think your hotel is a lawless place, and no one can control it?" Nagsimulang pawisan si Trajan. "Hindi, paano ako maglalakas loob na magsabi ng mga ganoong kabaliwan na bagay? Mr. Wood, mali ang pagkakaintindi mo. Si Thomas ang nakapinsala sa mga nasasakupan ni Lord Vedastas. Siya ay lubhang mabisyo at hindi makatwiran.
Nandito ako para harapin ang kaguluhan. Talaga, napangiti si Eric. Si Thomas ay nag-iisa, ngunit si Lord Vadestas ay may 12 ng mga nasasakupan. Hindi ka ba nahihiya na sabihin na sinaktan ni Thomas ang mga nasasakupan ni Lord Vadestas? Ito ay malinaw na inaasahan lamang mula kay Thomas kung siya ay kumilos sa pagtatanggol sa sarili. Napatulala si Trayton. Hindi niya inaasahan na tatayo si Eric sa panig ni Thomas nang walang pag-aalinlangan. Sa paninindigan ni Eric para kay Thomas, magiging mahirap pangasiwaan ang bagay na ito ngayon. Ibaba mo ang mga baril mo. Kasunod ng sigaw ni Eric, lahat ng mga nasasakupan ni Trayton ay masunaring ibinaba ang kanilang mga baril. Nakayuko silang nakapatong ang mga kamay sa ulo. Patuloy na sinabi ni Eric, Trayton boast, matapang ka talaga. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala na ang isang hamak na manager ng hotel ay kukuha ng napakaraming baril. Palitan mo ang batas at parusahan mo ang ibang tao na kapalit ko. Napakayabang mo. Agad na lumapit ang isang pulis at idiniin si Trayton sa lupa para pinusasan siya. Hoy, Mr. Wood, anong ginagawa mo? I'm inosente. I'm here to deal with disputes. Deal with disputes. May kailangan ka bang humawak nito? Ibalik mo siya sa police station para sa interogasyon. Napatulala si Trayton. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katapang si Eric at aalisin siya ng may katiyakan. Nagsisi na talaga siya ngayon. Kung alam niyang tatayo si Eric sa panig ni Thomas, hindi na sana siya nakialam kahit anong mangyari. Kung alam niya ng mas maaga, hindi siya magkakaroon ng problemang ito kay Lord Vadestas. Sa kasamaang palad, walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. Huli na para pagsisihan ito ngayon. Napaluha si Trayton. Alam niyang kung makukulong siya sa pagkakataong ito, hindi na siya muling makakalaya. Marami na siyang nagawang krimen. Kung susuriin ang lahat, maswerte siya kung hindi siya napatay sa pamamagitan ng pagbaril. Matapos ang pakikitungo kay Trayton, ang sumunod ay tiningnan ni Eric ang mga taong nakahiga sa eksena at nag-isip kung paano makakaganti kay Lord Vadestas. Biglang, sinabi ni Thomas, Mr. Wood, ang bagay na ito dito ay talagang isang personal na usapin sa pagitan ko at ni Lord Vadestas. Taglit na natigilan si Eric. Pagkatapos, napagtanto niya na si Thomas ay gumagawa ng mga konsesyon upang makakuha ng mga pakinabang. Hindi ngayon ang oras para makaganti kay Lord Vadestas. Gagawin lamang nitong mas mabigat ang paghihiganti ni Lord Vadestas kung siya ay mapuwersa. Sa panahong iyon, hindi alam kung anong kaguluhan ang mararanasan ng lungsod ng Celandine. Para sa isang malaking tigre tulad ni Lord Vadestas, kailangan niyang gawin ito ng sunod-sunod at hindi siya maaaring magmadali. Tinabi rin ni Lord Vadestas, tama. Pribadong bagay ito, kaya huwag mag-alala tungkol dito, Mr. Wood. Kabanata 2279. Pareho silang nagsalita ng ganoon, kaya ano pa ang masasabi ni Eric? Ikinumpas niya ang kanyang kamay at umalis ang lahat ng mga pulis. Since it's your private matter, I really shouldn't involve. You guys should settle it in private. I'll wait for you outside. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Eric. Tanging sina Thomas, Lord Vadestas, at Kendrick ang naiwan sa silid. Parang medyo awkward yung scene. Inihagis ni Kendrick ang machete sa isang tabi at masunurin siyang lumuhad sa sahig. Sabik na sabik siya. Ang pagtayo sa panig ni Lord Vadestas ay tila hindi maganda, ngunit ang pagsunod kay Thomas ay tila hindi rin maganda. Pinag-isipang mabuti ni Kendrick ang kanyang mga pagpipilian. Gayunpaman, hindi man lang siya sinulyapan ni Thomas at sinabing, Kendrick, pwede ka nang mag-off ngayon. Tandaan mo na kung magpapakita ka sa Celandine City sa hinaharap, ginagarantiya ko na hindi ka aalis dito. Tinabi rin ni Lord Vadestas, Kendrick, may 1 oras ka lang. Kung mananatili ka sa Celandine City pagkatapos ng 1 oras, papatayin kita. Sabay na nagsalita ang dalawang bigwig. Sa totoo lang, hindi maraming tao ang maaaring magalit sa kanilang dalawa ng sabay. Nasira ni Kendrick ang record. Sabay-sabay siyang tinutukan ng dalawang bigwig. Paano siya makakarating sa Celandine City sa hinaharap? Hindi siya darating kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay, ang bakod na ito ay nagbayad ng isang tiyak na halaga para sa kanyang kawalan ng katiyakan. 1 oras lang ang meron siya, kaya wala siyang oras na sayangin. Mabilis siyang tumakbo palabas ng hotel at tumawag ng taxi.
Nakatakas siya mula sa Celandine City sa pinakamalapit na ruta sa pinakamabilis na bilis. Kung tungkol sa pera, hindi niya gusto ang lahat ng ito. Maaari lang niyang hilingin sa isang tao na dahan-dahan itong ipadala sa hinaharap. Mahalagang tumakbo muna para sa kanyang buhay. Para sa isang hindi mahalata na piraso ng basura, sina Thomas at Lord Vadestas ay talagang sinusubukan lamang na takutin siya. Hindi nila ito kinuha sa kanilang puso. Ang kanilang pinakamalaking layunin ay ang isa't isa. Unang nagsalita si Thomas, Panginoong Vadestas, minsang nangako ako kay Fiora na hayaan kayong umalis sa lungsod ng Celandine at mamuhay ng maligaya. Pinaninindigan ko pa rin ang parehong mga salita. Dapat kang magsisi at palayain ang iyong mga krimen. Itigil ang pagpupersage at buksan ang isang bagong dahon. Ibalik ang isang bagong dahon. Makakaya pa kaya niya ang isang bagong dahon? Malamig na umungol si Lord Vadestas. Nakokontrol ko noon ang buong Celandine City at nagkaroon ako ng mga anak na lalaki at isang anak na babae. Ngunit ang iyong hitsura ang nagtapos ng lahat. Sa tingin mo ba patatawarin kita? Tinabi ni Thomas, na control mo ba talaga ang Celandine City? Ginagamit mo lang ang Heart Eater para kontrolin ang iba. Ang ganitong kontrol ay sa panimula ay lumilihis sa sangkatauhan. At saka, ikaw ay isang sangla lamang ng swerte ng lungsod, kaya bakit pag-usapan ang pagkontrol sa Celandine City? Kung tungkol sa iyong dalawang anak, pinatay nila at nakagawa ng lahat ng uri ng krimen ay hindi mo sila kontrolado sa palagay mo na ang iyong mga anak lamang ang mahalaga at ang mga anak ng ibang tao ay hindi. Hindi pinansin ni Lord Vadestas ang sinabi ni Thomas. He said disdainfully, Thomas, stop talking nonsense. Let me tell you. Hindi titigil ang away natin hanggang sa mamatay ang isa sa atin. Don't think that you can do whatever you want with the support of Eric. You're nasa listahan na ng kamatayan ng swerte ng lungsod, kaya malapit ka ng mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Dahil kina Kenrick at Eric, natalo si Lord Vadestas ngayon. Ngunit ito ay wala. Alam ni Lord Vadestas na kahit hindi niya kayang patayin si Thomas, magagawa ng Dragon Claw. Ilang araw nang nanahimik ang Dragon Claw. Sa kanyang talino, tiyak na nakaisip siya ng paraan para harapin si Thomas. Ang susunod na kailangang gawin ni Lord Vadestas ay manood ng palabas. Si Thomas naman, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga nang tumingin siya sa likuran ni Lord Vadestas na papaalis. Walang puwang para mapagan ang relasyon ng dalawa. Hindi ito titigil hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Kabanata 2280. Paglabas ni Thomas ng hotel, madilim na ang langit. Ang Pisces ay naglalakad sa isang bilog na balisa. Nang makita niya si Thomas ay agad siyang sumugod. Commander, okay ka lang. Talagang nag-aalala ang Pisces kay Thomas. Nakita niya si Lord Vadestas na unang lumabas, kaya nag-alala siya na si Thomas ay na-corner na naman ni Lord Vadestas. Pagamat alam niya na ang mga panlilinlang at kakayahan ni Lord Vadestas ay hindi nakakasindak gaya ng kay Thomas, nag-aalala pa rin siya sa kanya. Ngumiti si Thomas at sinabing, ayos lang ako. Medyo nalulungkot lang ako. Hindi malulutas ang sama ng loob sa pagitan namin ni Lord Vadestas. Sa puntong ito, imposible nang pakawalan ang lamat sa pagitan nila. Lumapit si Eric at sinabing, Mr. Mayo, I'm relieved to know you're fine. Kailangan ka pa rin ng Celandine City, kaya walang mangyaring masama sa iyo. Tanong ni Thomas, Mr. Wood, nagulat ako sa itsura mo. Bakit bigla kang pumunta sa hotel para tulungan ako? Inimbitahan ka ba ng Pisces dito? Umiling si Eric. Hindi yon. I originally have an important matter to ask you. Nalaman ko lang na nandito kapag katapos kong pumunta sa Food and Medicine Hall. Matagal ko nang gustong tanggalin itong unscrupulous hotel na itinatag ni Trayton, so I just inalis mo siya habang tinutulungan ka, Mr. Mayo, pumapatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nakikita ko, tanong ni Thomas, Mr. Wood, iniisip ko kung anong mahahalagang bagay ang gusto mong sabihin sa akin. Hindi dapat simpleng bagay lang ang magpakaba kay Eric na lumapit kay Thomas ng personal. Sundan mo ako. Dinala ni Eric si Thomas sa isang itim na off-road na sasakyan na espesyal na binago upang maharangan nito ang mga signal sa labas. Ito ay ganap na ligtas na magsalita sa loob ng kotse. Tumakay sila sa kotse at isinara ang mga pinto. Sabi ni Eric, actually, hindi rin ako sigurado. Hindi ko alam kung malaking bagay to, pero sa tingin ko, kailangan pa rin sabihin sa iyo ng maaga.
Mangyari lang, Mr. Wood. Pagkatapos nito, sinabi ni Eric ang kwento sa pangkalahatan. Lumalabas na sa panahong ito ay tina-target ni Eric ang Dragon Claw. Ito ay isang taong may mas mataas na autoridad kaysa kay Lord Vadestos. Ilang beses na siyang nagdulot ng gulo para sa Thomas at Celandine City, kaya dapat siyang subaybayan. Kaya naman, nagayos na si Eric para may mag-monitor sa kanya. Sa umaga ngayon, nagkaroon ng bagong aksyon ang Dragon Claw. Ayon sa informer ni Eric, umalis si Dragon Claw mula sa House of Wisteria at pumunta sa Pamilya Caden sa hilagang suburb ng lungsod. Nanatili siya doon ng isang buong oras bago lumabas. Ang pamilyang Caden ay isang maliit na pamilya sa Celandine City, ngunit mayroon din itong kasaysayan na mahigit 100 taon. Bagamat ito ay maliit, ito ay namumuhay ng maayos. Ang pamilya Caden ay may isang pambihirang kakayahan na kung saan ay craftsmanship. Ito ay kilala bilang craftsmanship ngayon, ngunit nang sumikat ang pamilya Caden, mas tumpak na sabihin na ito ay higit na nauugnay sa mga bitag at teknolohiya ng nakatagong armas. Espesyal na idinisenyo at ginawa ng pamilyang Caden ang mga bitag at mga nakatagong armas. Maaaring hindi gaanong magamit ang teknolohiyang ito ngayon. Kaya lumipat ang pamilya Caden sa isang parke ng libangan ng mga bata at inilapat ang teknolohiya ng iba't ibang mga bitag at mga nakatagong armas sa kagamitan sa paglilibang. Ito ay hindi gaanong nakakapinsala at mas inosente. Sa daan-daang taon, ang pamilya Caden ay kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng pag-asa sa palaruan ng mga bata. Hindi sila maaaring maging super rich na mga tao, ngunit maaari silang mamuhay ng comfortable. Dahil medyo mataas ang teknikal na hadlang sa industriyang ito, walang gaanong kakompetensya, kaya ang pamilya Caden ay nagbigay ng pakiramdam ng utopia. Hindi sila nakipag-away sa mga tagalabas. Hindi alam kung bakit hinanap ng Dragon Claw ang pamilya Caden. Ang unang bagay na naisip ni Eric ay na natagpuan ng Dragon Claw ang pamilya Caden upang lumikha ng mga bitag at mga nakatagong armas upang makalkula si Thomas. Ito ang pinakamaasahang hula, kung hindi, bakit pumunta si Dragon Claw sa pamilya Caden ng walang bayad. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Eric na huwag maghintay at lumapit kay Thomas. Sabi ni Eric, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Caden ay si Godfrey Caden. Bagamat palagi siyang naglalako at walang pakialam sa trabaho, namanangan niya ang teknolohiya ng mga bitag at nakatagong armas ng pamilya Caden. Thomas, mayroon ka para mag-ingat.